Kuya, natatandaan mo pa ba si Edra? Edra? Yung ex ko? Oo, siya na nga. O bakit mo naman siya nabanggit? Ano kasi kukunin daw niya akong ninang ng anak niya. Kung hinihingi mo ang permiso ko, wala namang problema sa akin. Matagal na kaming wala ni Edra. Nagtataka lang rin kasi ako kung bakit niya ako kukunin ninang ng anak niya. Oo nga, friends kami sa Facebook pero kahit kailan, hindi naman siya nagchat-chat sa akin eh. Nito lang huli dahil kukunin nga raw akong ninang. Saka kahit noon kayo pa, di ba? Hindi naman kami malapit sa isa't isa. Nakakapagtaka nga yun. Tsaka sa pagkakalam ko kasi, ang dapat kukunin yung mga malalapit na kaibigan o di kaya mga kamag-anak. Kaya ako nga sinabi sa'yo kasi first time ko magiging ninang eh. Eh ikaw, bahala ka kung tatanggapin mo ba eh. Nakakahiya namang tumanggi eh. Tsaka para naman yun sa bata. Tandaan mo lang, may malaking responsibilidad din kapag naging ninang ka. Kasi ikaw ang tatay yung pangalawang magulang ng aanakin mo sa binyag. Kaya ko naman sigurong gampanan ng pagiging ninang. Alam ko namang kaya mo. Mabait ka naman sa mga bata eh. I-chat ko na siya, napayag na ako na maging ninang ng anak niya. Medyo kabado pa ako habang nagtitipas sa cellphone ko. Sa iisang barangay lang naman kami nakatira ni Edra. Malapit na nga lang sa labasan ng bahay nila. Nagulat pa ako nang sabihin ni Edra na isasali niya ako sa GC ng mga ninong at ninang. Hindi ko kasi alam na uso na pala ang ganon. Palibhasa nga kasi ngayon lang ako magnininang sa binyag. Wala akong alam sa mga ganong bagay. Ang dami namang pauso ngayon. Ako tuwing nag-aanak ako sa binyag wala namang ganyan. Kaya nga tinatanong kita kung normal lang ba ang ganito. Siguro, hindi ko alam eh. Sabi ko nga, wala namang kaming ganyan noon eh. Ay, nabasa ko nga sa group chat namin na maraming request yung si Edra. Parang gusto ko na tuloy mag-back out. Bakit? Ano ba mga request ni Edra? Bawat ninang at ninong may nakatoka sa kanila. Katulad ko, 5-layer na cake ang nakatoka sa akin. Yung iba, lechon naman. Ha? Bakit may ganun? Alam mo ba kung gaano kamahal ang cake ngayon? Tapos 5-layer pa kamo? Iyon ang nasa GC namin eh. Tapos kailangan daw 2 blue bills ang pakimkim. Masyado naman yata yan. Ikaw nga nung 18th birthday mo, wala man lang cake eh. Umabot ka na nga ang ganyang edad, hindi ka pa nakakaranas ng ganong kalaking cake. Tanggihan mo na yan, Kat. Kuya naman, nakakahiya na eh. Umuon na kasi ako eh. Baka mamaya machismis pa ako. Pang-aabuso na sa inyong gusto niya mangyari. Anong akala ni Edel sa mga ninot ninang? Mga mapipera? Kilala ko nga yung ibang kinuha niya eh. May pera talaga sila kasi maganda ang trabaho nila. Ako, kaka-endo ko lang sa trabaho ko. Kaya nga, i-PM mo na lang na aatras ka na kamo at wala kang pambili ng cake. Nahihiya talaga ako kuya. Tsaka diba, bawal tanggihan ng bata. Baka malasin naman ako. Kung may pambili ka ng cake, di tuloy mo. Pero ako sa totoo lang, hindi ko gusto ang ganyang estilo sa pagkuha ng ninong at ninang. Ay, bibili lang siguro ako ng cake kahit yung maliit lang. Maiintindihan naman siguro niya yun dahil wala akong trabaho. Dahil nahiyari naman ako na maliit na cake lang ang bilhin, sinunod ko na lang ang sinabi na magiging kumari kong si Edra. Nagtanong din kasi ako sa mga kasama ko. Sinunod naman daw nila ang request sa kanila. Tutal naman daw minsan lang ang binyag. Dumating ang araw ng binyag. Sa simbahan na kami nagkita-kita ng mga kasama ko. Naging maayos naman ang binyag sa simbahan at pagkatapos nga, tumuloy na kami sa resort kung saan naroon ang handaan. Nagkausap din kami ni Edra na lalong gumanda sa paglipas ng mga taon. Sa pagkakatanda ko magkasing edad lang sila ni Kuya. Uy, salamat Kat ha. Hindi mo ko tinanggihan na maging ninang sa anak ko. Wala yun. Bawal naman daw kasi tanggihan ng bata eh.
Ay, totoo yan. Mamalasing ka habang buhay. Hindi mo naman siguro gusto mangyari yon, di ba? Akala ko kasabihan lang yan. Hindi totoo yun no. Salamat nga pala sa napakalaking cake ha. Nag-enjoy lahat ng mga bisita. Sabi ng mga kamag-anak ko masarap daw. Oo nga pala, baka makalimutan ko. Ito yung sobre. Ha? 2,000 lang? Akala ko ba 2 blue bills lang? Kaya ko lang sinabi yun na 2 blue bills para hindi bababa doon ang bigay ng mga ninong at ninang. Pero dapat mas mataas pa ron. Ikaw lang tuloy nagbigay ng ganitong halaga. Pasensya na ha, hindi ko kasi alam eh. First time ko kasing magninang eh. Babawi na lang ako sa susunod. Dapat lang na bumawi ka sa susunod sa inaanak mo, no? Tumango na lamang ako bago bumalik sa inuupuan ko. Hindi ko rin magawang tumingin sa mga katabi ko sa lamesa. Alam ko kasi na sa akin nakatuon ang mga mata nila. Bumulong sa tenga ko ang babaeng ninang din na katabi ko. Sinabi niya na siya nga daw 1,000 lang ang inabot niya. Kaya hindi daw siya pinapansin ng kumari naming si Edra. Napangiti na lang ako at in-enjoy na lang ang pagkain bago umuwi. Pagdating sa bahay, naabutan ko na si Kuya Axel na galing sa trabaho. Kumusta ang binyag? Ayos lang. Wala bang pasyaron dyan? Wala eh, hindi ko nga natikman yung cake na dala ko eh. Pero sabi ng nakatikim masarap daw. Ang laki ng cake na dala, wala man lang pa-take out si Edra? Lahat naman kami walang dala. Ang dami pala namin. Bale, 50 pares kaming ninang at ninong. Wow! Ang dami pala. Aba, bawing-bawing na mag-asawa ang mga nagastos nila. Nagrereklamo nga si Edra sa binigay ko na 2,000 eh. Dapat daw mas mataas pa doon. Ibang klase rin Ginawang negosyo binyag. Sabi ko naman sa iyo umatras ka na. Kaso nahihiya ka mo. Para tuloy ayoko na mag-anak sa susunod. Ganun ba talaga ang ex mo? Alam ko lang dominante siya Ay, oo nga pala. Mukhang pera din. Kasi gusto niyang hawakan ng sahod ko nun Sana pala nakinig na lang ako sa'yo. Huwag ka na magsisi, tapos na Kumain ka na lang. May dala akong pagkain. Alam ko kasi na walang magluluto Mabuti pa ngang idaan ko na lang sa kain ang nararamdaman ko. Hinay-hinay ka pa rin sa pagkain. Kaya lalong nananaba Sa pagkain lang gumagaan ang pakiramdam ko Tsaka hindi naman ako ganun kataba. Grabe ka naman. Biro lang naman, masyado kang seryoso Sabi na nga tayong kumain. Oo nga pala, tumawag na ba sina mama at papa sa'yo? Hindi pa, baka bukas pa. Bakit? Hihingi ka na naman ng pera, no? Sana. Ang laki kasi nang nabawas sa ipon ko 5 layer ba naman na cake Daig pang debutante. Nakitawa na lang din ako kay Kuya. Kapag naaalala ko na gumastos ako ng ganung halaga, hindi ko maiwasang manghinayang din sa pera. Kuripot kasi ako sa sarili ko. Bago ako bumili ng isang bagay, kailangan gustong-gusto ko yun para hindi ako magsisi sa huli. Hindi rin ako mahilig maghanda. Kumain lang sa labas kasama si Kuya Axel ay masaya na ako. Kahit sinasabihan ako ng mga magulang namin na padadalhan ako ng panghanda, itinatabi ko lang din ang padala nila. Nasa ibang bansa ang mga magulang namin ni Kuya Axel at bihira lang umuwi dito. Huling bakasyon yata nila 2 taon na ang nakakalipas. Baka sa susunod na taon sumunod na rin kami ni Kuya Axel doon. Gusto kasi ng mga magulang namin na sama-sama na kami. Uy, yung sinalang mo sa washing machine, kanina pa tumigil ang ikot. Inuna mo ba yung jacket ko? Isusunod ko na yon. Dapat yun ang inuna mo. Alam mo naman na matagal matuyo yun Maaga pa naman matutuyo yon, wag ka mag-alala. Ano bang sinisilip mo dyan sa kabilang bahay? Kanina ka pa dyan
Ilang araw ko nang napapansin na maraming tao dyan kina Lola Iska eh. Nagtaka ka pa eh. Manggagamot yung kapatid ni Lola Marta natin. Napakarami ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraan. Dati naman wala kang pakialam ah. Bakit ngayon interesado ka? Wala naman. Noon pa kasi nahihiwagaan nga ako sa lola natin na yan eh. Dahil ba sa pagiging manggagamot niya? Isa na rin yun. Tsaka yung kakaibang titig niya sa akin. Nakakailang talaga eh. Tsaka alam mo ba, sabi ng mga pinsan natin, malimit daw sabihin ni Lola Iska na ako daw ang magmamana ng kanyang kaalaman. Diba ang weird nun? Marami naman siyang tunay na apo. Bakit sa akin pa niya ipapamana ang karunungan niya? Baka naman natutuwa lang sa'yo. Hayaan mo na lang. Ay, babalikan ko na nga yung mga nilalabahan ko. Mabuti pa nga. Yung jacket ko isunod mo ng isa lang. Nang araw na yun, umalis ako para makipagkita sa dati kong kaklase. Bali 3 kaming kakatagpuin niya. Sa Hong Kong na kasi siya nagtatrabaho at bihira nang umuwi rito. Kaming 4 talaga ang malapit sa isa't isa mula nung high school. Dahil abala ako sa pakikipaghuntahan sa mga kaibigan ko, hindi ko alam na nagchat pala ang kumari kong si Edra. Napupunta siya sa bahay namin. Nang mga oras na yun, kasalukuyan naman nagtatabas ng damo ang kapatid ko nang dumating ang kumari ko. Wala si Kat ngayon eh. Nakipagkita sa mga kaibigan niya. Alam ba niya na pupunta ka ngayon? Nag-message ako sa kanya kanina eh. Pero hindi pa niya siguro nababasa. Malamang nga. Kasi siguradong busy yun. Bihira lang kasi sila magkita-kita eh. Pwede ko ba siyang hintayin? Baka dumating na rin siya eh. Sige. Pwede naman. Kaya lang hindi ko alam kung anong oras siya darating eh. Okay lang, hihintayin ko na rin siya. May gusto ko bang inumin? Salamat na lang. Katatapos ko lang din kasi magmerienda sa bahay ng kapatid ko. Galing kasi ko sa kanila. May ginagawa ka yata. Nagtatanggal lang ako ng mga damo. Kapag kasi ganitong wala akong pasok kung ano-anong ginagawa ko rito sa bahay. Kumusta ka na nga pala? Bakit hindi ka pa rin nag-aasawa? Hindi ko pa naisip na mag-asawa. Ganun ba? Dapat bilisan mo na. Magkasing edad lang tayo pero 3 na ang anak ko. Ano nga pala kailangan mo sa kapatid ko? Kasi yung panganay ko may mga ticket galing school nila. Bibigyan ko sana ang kumari ko. At dahil nandito ka na rin, bibigyan na rin kita. Tig-10 kayo ni Maring Kat. 100 ang isang ticket. Ang dami naman. Hindi pa pwedeng bawasan mo? Ano ka ba? Tig-10 na nga lang kayo ni Mari eh. Medyo mabigat din kasi sa bulsa eh. Lalo na kay Kat. Wala naman siyang trabaho eh. Kayo pa ba mawawalan? Huwag nga kayong kuripot. Wala pa naman kayong mga asawa eh. Tsaka, barya lang yan sa inyo no? Buti sana kung wala kayong mga magulang na nasa abroad. Kasi hindi ko pwedeng kunin din yung kay Kat nang hindi niya alam. Hindi yun tatanggi. Kaya kunin mo na lahat ng ticket. Ipapahiya ba niya ako? Magkumari kami. Tsaka tulong niyo na yan sa panganay ko. Para naman tayong walang pinagsamahan yan kung hindi mo kukunin lahat. Di ba? Walang nagawa si Kuya Axel kundi kunin ng mga ticket. At nagbigay na rin siya ng 2,000. Pagkaabot ng pera ng kapatid ko, umalis na rin ang kumari ko. Pag-uwi ko sa bahay, agad na sinabi ni Kuya Axel ang nangyari. Hindi ko rin nagustuhan ang ginawang pamimilit ni Edra. Sana hindi mo tinanggap. Wala pa ako budget eh. Ayoko nga sana eh. Sabi ko nga mabigat sa bulsa. Lalo na sa'yo na walang trabaho. Kaya lang mapilit eh. Kilala ko yung makulit din nang maipilit ang gusto. Okay lang sana kung may trabaho pa ako. Huwag mo na akong bayaran. Baka manalo rin tayo sa raffle eh. Di bawi din yung ibinayad ko. Kailan daw ba ang draw ng mga ticket? Sabi ni Edra sa Lunes daw eh. Ay, akala ko pa naman masayang maging ninang.
Sakit lang yata sa ulo. Relax ka lang sis. Hindi pa nga nag-aaral ang inaanak mo eh. Ano? Huwag mong sabihin na ako magpapaaral sa batang yun. Hindi naman. Pero sigurado na sa unang pagpasok ng bata sa eskwelahan, ikaw ang unang bibili ng mga gamit. Ganun ba talaga yun? Oo, pero nasa iyo naman kung susundin mong ganong kaugalian eh. Wala namang problema sa akin yun eh. Kaya lang itong kumare ko masyadong demanding. Kung ano-ano hinihingi. Yun nga lang, may pagkaabusada. Parang ayoko na tuloy mag-anak ng binyag sa susunod eh. Hindi naman lahat ng mga magulang ay katulad ni Edra. Masarap din naman yung may tumatawag sa yung ninang eh. Naikwento ko rin sa mga kaibigan ko ang tungkol sa kumari ko sa group chat namin. Kahit sila naiimbierna. Iisang sinabi nila sa akin. Sana daw tinanggihan ko na nung una pa lang. Tutal hindi naman pala kami malapit sa isa't isa. Gumaan naman ang pakiramdam ko dahil nailabas ko ang saloobin ko. Bihira lang kami magkita-kita dahil pare-pareho ng mga busy. Sa GC na lang kami minsan nagkukumustahan. Dumating ang araw ng Lunes. Kararating lang ni Kuya nang dumating naman si Edra. Abot tenga ang ngiti niya sa amin. Hi! Kaya ako napasugod dito kasi may babalita ako sa inyo. Ano yung sasabihin mo? Nabunot yung 2 ticket niyo sa raffle. Talaga? Anong nakuha namin? Rice cooker lang naman at saka electric fan. Okay na yon. Nasa na nga pala? Nasa bahay. Mare, may hihingin sana akong pabor sa'yo. Ano yon, Mare? Kasi nasira yung rice cooker namin eh. Hihingin ko na lang sana yung napanalunan mo. Tapos sabi nung anak ko, pwede daw bang sa kanya na lang yung electric fan para meron siya sa kwarto niya. Sabi ko sigurado na papayag ka naman dahil mabait ka. Gusto rin kasi namin ni Kuya eh. Pwede naman kayong bumili eh. Kayang-kaya niyo naman yan. Ipaubayan mo na lang sa amin yun. Pareho bang sa akin nakapangalan yung ticket? Oo. Kaya nga alang-alang sa pagiging magkumari natin, pagbigyan mo na ako, ha? Sige na nga. Thank you, Mare. Sabi ko na, hindi ako mapapaya sa'yo eh. Sige, Mare, uuwi na muna ako, ha? Bye! Ang klase rin talaga yung kumari mo. Hayaan mo na. Hindi naman talaga natin kailangan at meron naman tayo eh. Sana hinintay niya magkusa ka. Hindi yung pangungunahan ka niya. Mabuti na lang Kuya, hindi mo siya nakatuluyan, no? Sinabi mo pa. Iniisip ko nga kung ano kayang sinasabi ng asawa niya sa ginagawa niya. Tingin ko naman mabait yung asawa. Ito lang talagang kumari ko ang problema. Akala ko matatahimik na ang buhay ko sa mga susunod na araw. Hindi pa pala. Panay kasi ang chat sa akin ng kumari ko. Umuutang ng pera dahil nagipit daw sila. Walang pambiling gatas. Kawawa naman daw ang inaanak ko. Para sa bata nagbigay naman ako. Nakukonsensya din naman ako na walang mainom na gatas ang bata. Ilang araw lang lumipas, nagchat na naman nagipit daw sila at may sakit ang inaanak ko. Alanganin daw ang sahod ng asawa. Baka daw pwede ko siyang pahiramin ng pambili ng gamot. Nagkataon naman na wala ako sa bahay at kinabukasan pa ang uwi ko. Kung ano-ano na mga sinabi sa akin sa chat. Hindi daw niya ako mapapatawad kapag may masamang nangyari sa anak niya. Para tuloy sa sabog ang ulo ko sa kakaisip. Sinabi niya yon? Oo, Kuya. Pakiramdam ko tuloy ang sama ko ng tao dahil tinanggihan ko siyang tulungan. Itong tandaan mo, wala kang obligasyon sa babaeng yun. Lalo na sa anak niya. Kapag nag-chat ulit siya, huwag mo na lang sagutin pa. Kung nandito lang ako kahapon kahit ako pa magdatid sa bahay niya. Kung hindi lang sa bata sasabihin ko sana sa'yo na magsuluan na lang sana kayo ng kandila .
Pero huwag na nating idamay yung bata. Wala naman siyang kasalanan eh. Sana nga wag na siya mag-chat pa sa akin eh. Mas matatahimik pa siguro ako nun. Kilala ko si Edra. 5 taon din kami magkasintahan. Magpapalamig lang yun. Tapos kakausapin ka na naman na parang walang nangyari. Hindi rin siya marunong mahiya kapag ginawa pa niya yun. Pagkatapos sa mga binitiwan niyang salita sa akin. Kasalanan ko rin. Hindi kita binalaan sa ugali ng babaeng yun. Huwag mong sisihin ang sarili mo, kuya. Ako naman ang may gusto na tanggapin ang pagiging ninang ng anak niya. Ang mabuti pa, lumabas na lang tayo. Huwag ka na magluto. Sa labas na tayo kakain. Parang wala akong ganang lumabas ngayon dahil sa nangyari eh. Huwag kang papapekto sa babaeng yun. Mag-ayos ka na. Hihintay na lang kita sa labas. Napilitan naman akong sumama kay Kuya Axel. Mabuti na nga lang napilit niya ako. Nag-enjoy naman ako sa pinuntahan namin. Pag-uwi, tuluyan ko na rin nakalimutan ang lahat. Ilang araw muna akong hindi gumamit ng cellphone. Inabala ko muna ang sarili ko sa ibang bagay. Bala ko na rin mag-apply muna ng trabaho habang hinihintay kung kailan kami makakaalis ni Kuya para makasama na namin ang mga magulang namin. Halos 2 linggo na mula nang mangyari ang sagutan namin ni Edra. Tama nga si Kuya. Parang baliwala na lang dito ang mga sinabi niya sa akin. Matamis niya akong initian nang pumunta siya sa bahay. Nasa bakuran kasi ako ng mga oras na yun. Kumusta ka na, Mare? Nag-chat ako sa iyo ah. Hindi ka kasi active sa GC ng mga ninong at ninang eh. Hindi kasi muna ako nagsiselfone eh. Ganun ba? Kaya pala hindi mo alaman tungkol sa plano. Anong plano? Kasi 2 buwan na lang eh. Birthday na ng inaanak mo. Bawat ninong at ninang may nakatoka. Ganun ba? Total naman eh, ikaw na yung sumagot ng cake nung binyag. Ikaw na lang sumagot sa lechon, ayos lang ba? Ano ka mo? Nagbibiro ka ba? Yung iba nga eh, mas mahal yung nakatoka sa kanila. Yung 2 ninong sila yung sasagot sa catering. Alam mo ba kung magkano ang buong lechon ngayon? Alam ko naman. Pero kayang-kaya mo yan, ikaw pa. Isa pa pala, may ginawa kong listahan ng mga regalo. Magpapalabunutan kayo. Kung ano yung nabunot ng bawat isa, yun dapat ang regalong matatanggap ng inaanak nyo. Alam mo naman na wala akong trabaho. Anong ibibili ko ng lechon at regalo? Hindi ba pwedeng kung ano na lang ang makayanan ko? Ano ka ba, Mare? Minsan lang mag-birthday ang inaanak mo eh. Pagbigyan mo na. Ito pala, dala ko yung lagayan. Pwede ka nang bumunot. Yung iba kasi pinuntahan ko na kanina. Kailangan ba talaga to? Oo naman. Wag mo ipapakita sa akin ha. Ayoko pa rin mangako kasi wala naman akong pinagkukunan ng pere. Alam mo yan. Sana naman huwag ka mamilit. Bakit ka pumayag na maging ninang ng anak ko kung magrereklamo ka lang pala? Hindi ko naman kasi alam na ganito pala magiging papel ko sa anak mo. Naku, Catherine, swerte kaya ang nag-aanak sa binyag, no? Kaya huwag ka ng puro reklamo. Kapag nagkaanak ka rin, maiintindihan mo ko. Paano aalis na ako, ha? Pupunta pa kasi ako sa isa nating kumari eh. Sa GC na lang tayo mag-usap-usap, ha? Bye! Marami pa sana akong gustong sabihin pero nagmamadali na si Edra na umalis. Kumaway pa siya sa akin. Hindi naman ako makamuha agad na nanatiling nakatayo lang. Maya-maya tiningnan ko ang nakatuping papel. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ko anong regalo ang nabunot ko. Ilang oras din akong tulala hanggang dumating na nga si Kuya galing trabaho. Sinabi ko naman sa kanya na pag-usapan namin ni Edra. Tawang-tawa pa siya nung una. Nang makita niya ako naiinis na, bigla naman siyang sumeryoso. Huwag ka na magalit dyan. Hindi naman ikaw ang tinatawanan ko kundi yung plano ni Edra eh.
Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan na siyang masunod. Hindi ba siya marunong mahiya? iPad ang gusto niyang iregalo ko sa anak niya. Anong malay ng bata wala pang 1 taon. Malamang siya o ang 2 niyang anak ang gagamit. Ako nga nagtitiis sa luma kong cellphone tapos siya hihingi ng ganong regalo. Sumusobra na nga talagang babaeng yun. Ay, magpapadala lang ako ng regalo na kung anong gusto ko. Bahala ang ibang ninang at ninong kung susundin nila ang kapritsyo ng kumare namin. Tama yan, Kat. Manindigan ka kung anong tama. Sa totoo lang, masyado na ring abusado ang ibang mga magulang. Hindi na nila binibigyan ng konsiderasyon ng mga kinukuha nilang ninong at ninang. Ang pinakamalala sa kanila yung ex mo. Huwag ka naman magalit sa akin. Matagal na naman kaming wala ng babaeng yun eh. Ay, kahit kailan talaga. Ayoko nang mag-anak sa binyag. Grabe ang trauma ko sa nararanasan ko ngayon. Huwag mong sabihin yan. Hindi naman lahat tulad ni Edra. Katulad ni Abby. Kukunin daw tayong ninong at ninang sa binyag ng anak niya. Si Ate Abby ba na apo ni Lola Iska ang tinutukoy mo? Oo, wala nang iba. Bumalik na sila dito sa lugar natin. Nung 1 araw lang daw sila dumating. Sa bahay ba dyan sa kabila sila nakatira? Oo, puntahan mo minsan. Naiilang ako kay Lola Iska Mabait naman si Lola Iska. Alam ko naman yun. Iba lang kasi siya makatitig sa akin para bang binabasa niya ang kaluluwa ko. Kasi nga paborito ka niya. Sa'yo nga niya planong ipamana yung kanyang karunungan sa panggagamot eh. Ay nako, wala akong balak maging albularya Pwede mo namang tanggihan kapag inano ka ni Lola Iska. Kinabukasan dinalaw ko si Ate Abby sa kanila. Wala noon si Lola Iska. Meron daw pinuntahan kaya napalagay naman ako. Nasa 2 buwan pa lang ang anak ni Ate Abby at ng asawa niya. Wala na daw silang balak sundan dahil sa hirap ng buhay. Nalaman ko rin na puro kamag-anak lang ang kinuha niyang ninong at ninang. Para daw nasa malapit lang at hindi na rin iba. Sa pag-uusap namin, hindi ko rin napigilan na ikwento si Edra. Nagulat siya nang malaman na ninang ako ng bunso ng babae. Sinabi rin niyang ganun daw talaga ang ugali ng babaeng yun. Pauwi na sana ako noon nang ipatawag ako ni Lola Iska. Dumating na pala siya at lamang nandun ako. Mabuti naman iha, dumalaw ka rito. Opo, nabalitaan ko po kasi na nandito na nga daw sina Ate Abby. Kukunin daw niya po kami ni Kuya Axel na ninong at ninang. Mabuti naman hindi na iba ang mga kukunin niya. Mahalaga kasi ang gabay ng mga ninong at ninang. Kung sakaling hindi magampanan ng mga magulang ang kanilang tungkulin. Oo nga po, Lola, kumusta naman po kayo? Ayos lang naman apo. Mas magiging masaya sana ako kung dadalasan mo ang pagdalaw sa akin dito. Baka kasi mamaya makaalis na kayong magkapatid. Sige po Lola Iska, dadalawin ko po kayo palagi. Wala naman po akong ginagawa sa amin. Salamat apo. Siya nga pala. Nakikita ko na lagi mong kausap si Edra. Iwasan mo siya, apo. Kapahamakan lang ang idudulot niya sa'yo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dadanas ka ng matinding paghihirap dahil sa kanya. Hindi maganda ang aura niya. Gustuhin ko man po kasing iwasan siya, hindi po ganun kadali. Inaanak ko po kasi ang bunso niyang anak. Hay, mag-iingat ka pa rin sa kanya. Ito, suotin mo ang pulseras na ito. Gawa yan sa iba't ibang uri ng buto ng prutas. Para saan po ito? Pampaswerte at proteksyon laban sa masasama. Salamat po Lola, palagi ko po itong susuot. Ang ganda po, tamang-tama lang po sa akin ito. Hindi rin po kasi ako mahilig magsuot ng mga palamuti Gusto ko po ito dahil simple lang. Ilang sandali pa nagpaalam na rin ako kay Lola Iska. Madilim na rin kasi at baka hinahanap na ako ni Kuya Axel.
Nangako na lang ako kay Lola na babalik na lang sa ibang araw. Pagka-uwi ko nakapagluto na si Kuya. Tiningnan ko rin muna ang cellphone ko. Napakarami na palang chat sa akin ni Edra at maging sa GC namin. Binasa ko lang lahat pero hindi ako sumagot. Diretsahin mo na siya na hindi mo maibibigay yung gusto niya. Kahit ba sabihin ko na kaya ko, hindi naman yata tama yun. Kung gusto nila na magarbong handaan, dapat lang na sila ang gumawa ng paraan, hindi yung iaasa nila sa aming mga ninang at ninong. Ihanda mo lang ang sarili mo. Dahil sigurado na kukomprontahin ka nun. Ganun ba talaga siya kadesperada? Wala lang talaga siyang kahihiyan. Sa mismong GC ko sasabihin ang pag-ayaw ko sa plano niya. Baka may iba sa amin ang napipilitan na lang din. Teka lang kuya ha. Sige lang, maghahain lang ako sandali. Nagugutom na kasi ako kanina pa eh. Napasarap kasi ang kwentuhan namin ni Lola Iska. Hindi ko na malaya na madilim na pala. Ayan, nasabi ko na. Nagbago na ba ang pagtingin mo kay Lola Iska? Medyo, hindi naman pala siya ganun ka-weird. Baka ganun talaga matatanda. Tingnan mo, binigyan pa ako ng bracelet. Ang ganda. Bagay sa'yo. Oh, maupo ka na rito. Sige, ako na lang din na magliligpit ng pinagkainan natin mamaya. Ikaw na nagluto eh. Nung gabi habang nakahiga na ako tsaka ako lang chinek ang cellphone ko. Tad-tad ng mga chat ni Edra ang GC namin. Naiiling na lang ako sa mga sinasabi niya. Ipinagtanggol naman ako ng ibang member sa GC. Sumasang-ayon halos ang lahat sa sinabi ko. Na hindi kailangan pilitin kami na magbigay sa kung ano ang gusto niya. Magalang rin ako nagpaalam na aalis sa GC namin. Pagkatapos ng ginawa ko, nakaramdam naman ako ng ginhawa. Nakatulog din ako ng mahimbing ng gabing iyon. Kinabukasan hindi ko alam na bigla na lang susugod sa amin si Edra. Hindi na niya naitago ang galit niya. Alam mo, pinahiya mo ako sa ibang mga ninong at ninang. Sana sinabi mo na lang sa akin ng personal. Kahit naman kasi sabihin ko sa'yo ng harap-harapan, hindi ka naman makikinig. Konting konsiderasyon lang naman ang hinihingi ko sa'yo eh. Gasino lang naman ang hinihingi ko sa'yo ah. Anong gasino? Sa hirap ng buhay ngayon at mahal ng bilihin, hindi ganun kadali ang maglabas ng pera. Kung gasino lang pala yon, bakit hindi ikaw ang bumili ng lechon na panghanda sa anak mo? Nagninang ka pa kung hindi mo naman kayang ibigay ang request ng anak ko. Ano ka mo? Request ng anak mo? Baka ikaw lang ang may gusto ng mga yon. Hindi pa nga marunong magsalita ang anak mo eh. Wala kang kwentang kumare. Maliit na bagay pinagdadamot mo sa bata. Teka lang. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan ng kapatid ko. Huwag ka nga sumabat dito. Labas ka sa usapan namin. Hindi pwede na hindi ako makialam. Nasa pamamahay ka namin eh. Pasensya na kayo. Nadala lang ako ng nararamdaman ko eh. Paano kasi nakahanda na lahat? Tapos sasabihin ng kapatid mo na magba-backout siya. Hindi ka ba nakakaintindi? Walang trabaho si Kat. Saan mo siya pakukuhanin ng pambili ng lechon at regalo para sa anak mo? Eh di sana kasi hindi niya tinanggap ang pag-aanak ng binyag. Hindi naman pala niya kayang gampanan ng tungkulin niya. Hindi mo yata alam ang tungkulin ng isang ninang sa kanyang inaanak eh. Sila ang tatay yung pangalawang magulang na gagabay sa kanila. Hindi sila para maging gatasan mo ng mga material na bagay na hindi nyo maibigay ng mag-asawa. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Hindi ko naman kasi kayo tinuturing na ibang tao ni Kat. Kaya nga siya ang kinuha ko ninang eh. Hindi ko intensyon na gatasan ng kapatid mo. O kahit na sinong ninang ng mga anak ko. Pwes, tigilan mo ng paghingi ng kung ano-anong bagay sa kapatid ko. Huwag kang abusado. Magkaroon ka naman ng kahihiyan sa sarili mo. Akala mo naman eh, krimen na nagawa ko para pagsalitaan mo ng masasakit. Sana maisip mo rin na ganoon din ang nararamdaman nila kapag pinipilit mo. Ay, kay Kat lang naman ako may kasalanan eh. Kat, pasensya ka na ha. Ayos lang, pasensya na rin. Walang-wala din kasi ako eh. Aalis na ako.
Baka hinahanap na kasi ako ng mag-aama ko eh. Hindi ko naman maiwasang maawa sa kumari ko. Mukha kasi siya napahiya sa mga sinabi ni Kuya Axel. Nang sulyapan ko ang kapatid ko, parang wala lang naman sa kanya ang nangyari. Nang sumunod na araw dumalaw ulit ako kay Lola Iska. Kitang-kita naman ang saya sa mukha niya na makita ko. Kalaunan nalaman ko na kaya gustong-gusto niya ako. Kamukha ko nung kapatid niyang namatay. Nalaman ko lang yun nang ipakita niya sa akin ng lumang litrato ng isang babaeng naka-Filipinyana na may hawak na abaniko. 18 lang siya nung mamatay. Ilang buwan pagkatapos kuhanan ng kanyang larawan. Hindi ko po alam na may namatay po kayong kapatid. Wala po kasing nababanggit noong nabubuhay pa si Lola Martha, maging po si Mama. Matagal na kasi ang pangyayaring yan. Baka nakalimutan na rin nila. Kami kasi ang malapit ni ate noon. Kaya kahit matagal nang nangyari ang pagkamatay niya, lagi ko pa rin siyang naaalala. Ano po ang ikinamatay niya? Basta na lang siyang nagkasakit noon. Hanggang maratay sa higaan. Halos 1 buwan din siyang naghirap. Dahil para lamang sa mga mapepera ang pagpapatingin noon sa doktor, hindi na namin siya nadala sa ospital. Sabi ng isang tumingin sa kanya, barang daw ang ikinamatay niya. Dahil nung malagutan siya ng hininga, nagsipaglabasan sa lahat ng butas ng katawan niya ang mga iba't ibang insekto. Barang po? Nalaman niyo po kung sino ang may gawa nun sa kapatid niyo? Hindi na namin natukoy pa. Mabait ang ate ko. Wala siyang kaaway ni isa. Pero marami ang naiinggit sa kanya dahil sa angkin niyang ganda nung araw. Hindi man lang pala nabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Ipinasa Diyos na lamang namin ang nangyari sa kanya. Lola, totoo po ba talaga ang barang? Oo, iha. Marami na rin ako nagamot ng mga binarang noon. Napansin ko nga rin po na marami pa rin na nagpapagamot sa inyo hanggang ngayon eh. Kahit mahina na ang katawan ko, hindi ko pa rin mahindian ang mga lumalapit sa akin. Dapat po siguro magpahinga na kayo sa panggagamot nyo. Hindi rin po kasi biro ang pagharap sa maraming tao. Balang araw, iha. Kusa na rin akong titigil. Makahulugan pang tumingin sa akin si Lola Iska. Mula na naging malapit ako sa matanda, madalas na ako sa kanila. Masaya din kasi siyang kausap. Minsan naman kapag nagpapahinga pa si Lola Iska, si Ate Abby ang madalas kong kakwentuhan. Sa kanya ko rin nalaman na kung ano-ano ang ipinagkakalat ni Edra tungkol sa akin. Kesyo napakakuripot ko daw na ninang. Ako naman daw ang nagpresenta na maging ninang ng anak niya. Naiinis man nagsawalang kibunan lang ako, kesa lumaki pa ang issue. Huwag mo na lang pansinin ang mga sinasabi niya. Matindi talagang trauma ang inabot ko sa kanya. Sa susunod, matuto ko na lang tumangi kapag may kukuha sa yung ninang. Lalo't hindi mo naman lubusang kilala. Ay, siguro magpapadala lang ako ng regalo sa inaanak ko kahit para na lang sa bata. Pwede rin naman, tapos tuwing Pasko mo na lang bigyan ng regalo. Malapit na rin pala ang pabinyag ni Ate Abby. Wala pa tayong nabibiling regalo. Sabay na tayong bumili sa 1 linggo. Nagpadala pala sila mama ng panggastos natin dito. Bilhan na rin daw natin ng regalo yung anak ni Abby. Sabik na rin ang mga yun sa apo. Di ba nga, pinipilit ka niya dati na mag-asawa na? Hindi ko pa talaga oras para mag-asawa nun. Meron naman daw sa yung irareto sina mama kapag naroon na tayo. Ayaw talagang tumigil ni mama. Sabi ko nga sa'yo gusto na nilang magkaapo. Siyempre, ikaw ang kukulitin nila. Huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Alis muna ako ha. Magkikita kasi kami ng kaibigan ko eh. Ilak mo ang pinto ha. May dala naman akong susi eh. Sige kuya, mag-iingat ka ha.
Dumating ang araw ng kaarawan ng inaanak ko kay Edra. Wala akong balita kung natuloy ba ang paghahanda niya. Ipinaabot ko lang kasi ang regalo ko. Nung dumating ang araw ng pabinyag ni Ate Abby, hindi ko akalain na imbitado rin pala ang mag-asawa. Sabi ni Ate Abby, asawa raw niya ang nag-imbita sa kanila. Habang nakaupo ako sa sulok, lumapit naman sa akin si Edra. Oh, isa ka pala sa mga ninang ng anak ni Abby. Oo, kami ni Kuya Axel. Mga pinsan nga lang ang kinuha ni Ate Abby ng mga ninong at ninang. Wala talaga kayong kawala. Madali kayong hagilapin kapag Pasko. Hindi naman habol na mag-asawa mga regalo. Gusto lang kasi nila yung hindi iba sa kanila. Sa bagay nga. May iba nga pala ako. Natanggap pa ba yung regalo ko para sa inaanak ko? Oo. Hindi mo talaga sinunod yun sa palabunutan. Hindi talaga kaya ng bulsa kong hinihingi mo eh. Kita mo nga itong cellphone ko, ilang taon na ito. Hindi ko pa rin napapalitan. Di ba nasa abroad ang mga magulang nyo? Hindi kasi porket nasa abroad ang mga magulang namin ni Kuya, aasa na kaming maraming pera kahit wala naman. Kung nagpapadala man sila, sapat lang. Wala din palang silbi ang pag-a-abroad, no? Depende yon. Ang mga magulang kasi namin meron silang pinaglalaanan. Wala ba kayong balak sumunod sa kanila? Meron. Kaya pala hindi ka na ulit nag-apply ng trabaho. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng araw na yun ng kumari ko, panay na naman ang chat niya sa akin. Minsan pumupunta rin siya sa bahay para makipagkwentuhan. Minsan magkausap kami nang bigla na lang napatid ang pulsera sa kamay ko. Nagtataka naman na pinulot ko ang nagkalat na beads. Pwede mo ba itong ayusin, Kuya? Bigla na lang napatid kanina habang nag-uusap kami ni Maring Edre. Ilagay mo muna dyan. Ayusin ko mamaya. Madali lang naman yan eh. Ay, salamat naman. Bigay pa naman ni Lola Iska ang pulseras na yan. Mukhang okay na naman ulit kayo ni Edra. Oo, siya naman tong lumapit at nakipag-usap eh. Wala naman ba siyang hinihingi na kahit na ano? Wala naman. Mabait na siya makipag-usap eh, hindi katulad dati. Nahihiya nga raw siya sa'yo eh. Kaya tinataon niyang wala ka rito sa bahay kapag pupunta siya. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko gusto ang pakikipaglapit na naman niya sa'yo. Ewan ko ba? Baka may iba na naman siyang intensyon. Wala naman siguro. Tsaka sinabihan na natin siya eh. Wala siyang mahihita sa atin. Hindi naman na sumagot pa si Kuya Axel. Ipinaalala ko ulit sa kanya ang tungkol sa pulseras bago ko siya iniwan. Madalas nga nagchat-chat sa akin ang kumari ko. Gusto lang daw niyang maglabas ng saloobin niya. Wala daw kasi siya mapagsabihan ng mga problema niya sa bahay. Katulad na lamang ng pagkukulang ng asawa niya. Isa sa ikinabigla ko nang sabihin niya na hanggang ngayon mahal pa rin niya si Kuya. Nagsisisi na daw siya kung bakit siya nakipaghiwalay sa kapatid ko. Dahil sa hindi ko alam ang magiging reaksyon ko, hindi na lang ako sumagot. Kinabukasan habang nag-aalmusal, kinumusta ko si Kuya kung meron ba siyang dinedate. Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan? Wala naman, naitanong ko lang. Masama ba magtanong? Focus muna ako sa trabaho ko. Kaya iwas muna ako sa pakikipag-date. Tsaka, di ba nga susunod tayo sa mga magulang natin? Kuya, bakit nga pala kayo nagkahiwalay ni Edra noon? Siya naman ang nakipaghiwalay sa akin noon eh. Masyado na kasi niya akong pinaghahanapan. Lagi niya akong kinukumpara sa ibang lalaki. Hindi siya makapaghintay na umasenso ko. Hindi ka naman ba nagsisisi na naghiwalay kayo? Para pa nga ako nabunutan ng tinik. Ganun ba? Akala ko pa naman meron ka pang nararamdaman sa kanya. Wala na no. Tagal na naming wala eh. Bakit? Napag-uusapan niyo ba ako? Ha? May problema kasi sila ng asawa niya ngayon eh. Nabanggit niya na nagsisisi siya na iniwan ka niya noon.
Huwag kang magtiwala sa babaeng yon. Kinukuha lang niya ang loob mo para maawa ka sa kanya. Malamang may kailangan na naman yun sa'yo. Malay mo naman, baka totoong may pinagdadaanan siya. Nagkibit-balikat lang si kuya at hindi na kumibo pa. Nang matapos siya sa pagkain niya, tumayo na siya at lumabas ng kusina. Napaisip naman ako sa sinabi ni kuya tungkol sa kumari ko. Kinabukasan dumating na naman ang kumari ko sa bahay. Nagkatinginan pa kaming magkapatid. May dala rin siyang lumpiang sariwa gawa daw ng nanay niya. Ito oh, paborito yan ng kuya mo. Hindi ba, Axel? Hindi ka na sana nag-abala pa. Naisip ng inay na padalan ka kasi nga, naalala niya na paborito mo ang lumpiang sariwa. O talaga? Akala ko ba ayaw niya sa akin noon? Bakit ngayon naalala niya ako? Gusto ka naman talaga ng inay noon. Mukha lang hindi kasi nga lagi siyang pagalit magsalita. Okay, tapos na yun. Kalimutan na natin. Maiwan ko na muna kayo. Alis ka? Akala ko wala kang trabaho pag ganitong araw. Nabanggit kasi ni Kat. Wala nga, pero magkikita kami ng mga kaibigan ko. Aalis na ako, Kat. Yung billing ko sa'yo, ha? Oo, kuya. Madalas ba siyang umalis? Oo, yun lang kasi ang libangan niya eh. Ang sarap pala ng buhay ng kuya mo, no? Balita ko maganda rin ang trabaho niya. Bakit nga pala wala pa siyang sasakyan? Noon pa naman ayaw niya. Hindi daw praktikal. Oo nga pala. Nabanggit mo na susunod kayo sa mga magulang niyo sa ibang bansa. Oo, baka isa rin yun sa dahilan ni Kuya Axel. Ang swerte ng mapapangasawa ng kuya mo, no? Ay, oo. Swerte talaga ang nirereto ni Mama sa kanya. Merong nirereto sa kanya? Ah, oo. Kaya nga minamadali na kami sa pag-aayos sa mga papel eh. Ah, kaya nga pala ako nandito. Nakakayaman eh. Pwede ba akong manghiram sa'yo ng pera? Huwag mo na sanang babanggitin sa kuya mo, ha? Saan mo ba gagamitin? Matagal pa kasi ang sahod ng asawa ko eh. Ibibili ko sana ng gamit ng mga bata. At pakakainin ko sila sa labas. Ito lang kasi ang mapapahiram ko sa'yo eh. Ha? Ito lang? Kasi medyo malaking halaga kasi ang kailangan ko eh. Pasensya ka na ha, yan lang talaga ang pera ko. Galing pa nga yan kay kuya eh. Ay, sige. Pagkakasyahin na lang namin to ng mga bata. O paano? Aalis na ako ha? Naiiling na lang ako na sinundan ng tingin ng kumari ko. Hindi niya maitago ang pagkadismaya sa mukha niya. Nang mga sumunod na araw, laging nagchat-chat ang kumari ko sa akin. Bumalik na naman siya ng pangungulit sa panghihiram sa akin. Tuwing sinasabi kong wala akong pera, binubueltahan naman niya ako na nakakapasyal nga daw kami ng pinsan ko kung saan-saan. Tapos sasabihin kong wala akong pera. May mga pagkakataon na napipikon ako sa kanya mga sinasabi. Kaya madalas hindi ko na lang pinapansin ang mga chat niya. Para makaiwas din, madalas ako sa bahay ni Lola Iska. May problema ka ba, iha? Bakit nyo naman po naitanong yan, Lola? Nakikita ko kasi sa mga mata mo eh. Paano po kasi yung kumare ko? Wala nang ginawa kundi umutang at manghingi ng mga bagay para sa mga anak niya. Wala namang masama kung magbibigay tayo sa kapwa natin. Lalo na kung walang-wala naman talaga. Pero dapat may limitasyon pa rin para hindi ka abusuhin. Nagbibigay lang naman po ako dahil sa inaanak ko. Kaya lang po napansin ko na umaabuso na rin. Hindi ko na nga lang po pinapansin ang mga chat niya sa akin eh. Si Edra ba ang tinutukoy mo? Opo, siya nga po. Hindi maganda ang naririnig ko sa pamilya ng babaeng yon. Mabuti pa iwasan mo na bago ka pa mapahamak. Nabanggit niyo nga po sa akin yan dati pa.
May kutob ako na may masamang binabalak ang babaeng yon. Layuan mo na siya hanggat maaga. Tinatakot niyo naman po ako, Lola. Huwag ka matakot. Isang babala lang naman ang sinasabi ko sa iyo. Sige po, iiwasan ko na lang po siya. Napuno na rin po kasi ako sa kanya Para din naman sa iyo ang sinasabi ko eh. Alam ko naman po yun. Lagi mo pa rin bang suot ang pulseras na ibinigay ko sa iyo? Opo, hindi ko po ito inaalis sa kamay ko. Mabuti naman kung ganon. Marami pa kami na pag-usapan ni Lola Iska. Lingid sa akin ng mga oras na yun, tumatangis naman si Edra. Dahil sa pagkawala ng anak niya. Tahimik din niya akong minumura sa isip niya. Ako kasi ang sinisisi niya sa pagkamatay ng bunso niyang anak. Pag-uwi ko tsaka ko lang tiningnan ng cellphone kong naiwan sa kwarto. Noon ko lang din naisipan na basahin ng mga chat sa akin ng kumari ko. Humihingi pala siya ng tulong dahil may sakit ang inaanak ko. Kailangan daw kasi niyang madala sa ospital. Lagi na lang ba akong magbibigay? Marami naman kaming kinuha niyang ninang Dapat doon naman siya humingi ng tulong. Kinabukasan isang masamang balita ang nakarating sa akin. May ilang sandali rin ako napatulala at hindi makapagsalita. Hindi kasi ako makapaniwalang patay na ang inaanak ko kay Edra. Para akong mauupos na kandila kaya naupo muna ako. Parang ang bilis ng pangyayari. Totoo ba talaga yun? Kahit ako hindi rin makapaniwala sa balita. Pero totoo. Sabi kahapon daw binawian ng buhay yung bata sa ospital dahil sa impeksyon sa dugo. Kaya siguro nangihiram sa akin ng pera si Edra. Totoo naman palang may emergency. Marami naman siyang pwedeng mahiraman. Bakit ba ikaw na lang ang lagi niyang nilalapitan? Hindi ko alam. Samahan mo naman ako sa kanila. Oo, pupunta tayo ron. Hindi ko maiwasan na sisihin ang sarili ko. Baka nailigtas pa ang bata kung pinahiram ko na lang siya ng pera. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. Kahit na kuya, humingi sa akin si Edra ng tulong. Hindi ko man lang siya pinakinggan muna. Sana inisip ko na lang yung bata. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo Pero wala kang obligasyon sa kanya. Halika na kuya, pumunta na tayo doon. Nang dumating kami sa bahay ng kumari ko, iilan pa lang ang mga tao. Agad ko naman nakita si Edra sa tabi ng maliit na kabaong. Parang gusto kong panghinaan ng loob na lumapit. Pero inakay ako ni Kuya Axel palapit kay Edra. Edra, Mare. Anong ginagawa niyo rito? Nabalitaan namin na nangyari. Nakikiramay kami. Ngayon pa kayo lumalapit kung kailan wala ng anak ko? Ilang beses ako nag-chat sa'yo dahil kailangan ko ng mahihiraman. Wala ka talagang kwentang kumare. Pasensya na. Hindi ko kasi alam na emergency pala May magagawa pa ba ang pasensya mo? Tingnan mo ang anak ko. Tingnan mo kung nasan siya ngayon. Hindi ko naman gusto ang nangyari. Hindi mo gusto? Naging ninang ka pa kung hindi ka naman maaasahan. Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak ko. Nandito kami para makiramay. Huwag mo naman sanang sisihin ang kapatid ko sa pagkamatay ng anak mo. Isa ka pa! Pareho kayong walang kwenta nitong kapatid mo. Alam mong marami nang naitulong ang kapatid ko sa'yo. Kaya sana naman, huwag mong sabihin na wala siyang kwenta. Isa pa, hindi niya obligasyon na tuwing hihingi ka ng tulong, lagi siyang meron. Dito pa talaga ninyo naisip na manumbat ng mga ginawa ninyo? Hindi rin kasi tama na siyang sisihin mo sa pagkamatay ng anak mo. Mabuti pa umalis na kayo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay nyo. Mare. Huwag mo akong tawagin, Mare.
Mula ngayon hindi na tayo magkumare! Mabuti pa umalis na tayo, Kat. Naipabot na rin naman natin ang pakikiramay natin. Hinila na ako ni Kuya paalis sa lugar na yun habang tuloy sa mahinang pag-iyak. Pagdating sa bahay, nagkulong ako sa kwarto ko. Hindi na rin ako bumalik doon hanggang mabalitaan namin na inilibing na ang inaanak ko. Marami ding kumalat na tsismis tungkol sa nangyari. Naisip namin ni Kuya na marahil si Edra din ang nagpakalat noon. Marami ang naniwala sa kanya. Pero mas marami ang pumanig sa akin. Lalo na ang ibang ninong at ninang ng bata. Huwag kang magpa-apekto sa mga sinasabi ng mga taga rito. Ang iba kasi nakikisawsaw lang sa issue. Hindi ko lang kasi maiwasan, Kuya eh. Lalo na kapag lumalabas ako, ang dami nilang tanong. Huwag mo na lang sila pansinin. Tignan mo, sa kakaisip mo, nangangayayat ka na. Palalamigin ko na lang ang sitwasyon tapos pupuntahan ko si Edra. Hihingi ulit ako ng kapatawaran. Ayoko naman na may kagalit eh. Sige, ikaw ang bahala. Kuya. Ay! Hala, napatid na naman. Pangalawang beses na yung napapatid yung pulseras mo ah. Oo nga eh, pwede bang ayusin mo muna? Oo, pero baka bukas na. May lakad kasi ako ngayon eh. Ako na magsasara ng mga bintana. Baka umagahin kasi ako ng uwi eh. Susunduin ka ba ng barkada mo dito? Kuya? Bakit? Ano kasi, si Edra nasa labas. Dito nakatingin. Ha? Nasaan? Yun oh, tumalikod na. Sana tumuloy siya dito para makapag-usap kami. Hindi na lang muna ako aalis. Tatawagan ko na yung kaibigan kong susundo sa akin dito. Bakit naman? Ituloy mo ng lakad mo, nakakahiya sa mga kaibigan mo eh. Hindi kasi maganda ang kutob ko eh. Mag-isa ka pa naman dito sa bahay. Akala mo naman eh, ito ang unang beses na may iwan ako dito sa bahay. Iba kasi ang pakiramdam ko ngayon. Basta, hindi na lang ako aalis. Dahil sa nakita mo si Edra? Hindi lang yun. Nag-iba nga rin ang pakiramdam ko. Sige, ikaw na nga ang bahala kung ayaw mo nang umalis. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakita kong balisa si Kuya Axel. Ipinagkibit-balikat ko na lang yun. Ang nasa isip ko ang pagpunta ni Edra sa amin. Maraming beses din ako nag-chat sa kanya pero hindi siya sumasagot. Kahit nababasa naman niya. Naisip kong hayaan na lang siguro. Makakalimutan din ng mga tao ang nangyari. Mabilis ding nagdaan ng mga araw. Isang hapon na pupunta sana ako sa kabilang bahay nang bigla na lang dumating si Edra. Edra? Anong ginagawa mo dito? Mukhang masaya ka na. Habang ako nagluluksa pa rin. Walang may gusto sa nangyari. Sa tingin mo kaya, kung napahiram kita ng pera noon, maililigtas ba talaga ang anak mo? Eh sa mga sinabi ng mga tao dito sa atin, halos 1 linggo nang may sakit ang anak mo. Wala ka bang ibang kamag-anak na pwede mong mahiraman? O sadyang gusto mo lang na akong masisi? Parang pinalalabas mo na pabaya akong ina. Ganun ba? Wala akong sinasabi na ganyan, pero responsibilidad ng mga magulang na ibigay ang lahat ng kailangan ng anak niya at hindi ng ibang tao. Palibasa kasi wala ka pang anak kaya ganyan ka magsalita. Hindi mo ko naiintindihan. Hindi ko kailangan na mag-anak para lang maintindihan kita. Itong tandaan mo, Catherine, magbabayad ka sa ginawa mo. Ano, pagkatapos ng ginawa ko, sa mga ibinigay ko sa yung tulong noon, ako pa ba magbabayad sa'yo? Talagang ang tama ang sinasabi nila. Masyado kang abusado, garapal. Kung tutuusin, maliit na bagay lang ang naitulong mo. Kung isumbat mo, parang buong buhay namin ikaw tumulong. Hindi panunumbat yon. Kaya ko lang sinabi yon dahil sumusobra ka na. Wala ka na sa lugar. Mabuti nga kayo ng kapatid mo malapit nang umalis dito.
magiging maganda ang buhay niyo sa ibang bansa. Tapos konting bagay lang ipinagdamot mo sa inaanak mo. Teka nga lang, naiinggit ka ba dahil aalis kami ng kuya ko papuntang ibang bansa? Hindi! Kaya ba sinasabi mo sa akin na nagsisisi ka na iniwan mo si Kuya Axel noon? Iniisip mo, kung hindi mo siya iniwan, mararanasan mo rin na tumira sa ibang bansa? Hindi yan totoo! Huwag kang sumigaw. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Sana balang araw, matanggap mo rin ang pagkawala ng anak mo. Alam kong masakit pero hanggang doon na lang siya eh. Pahiram lang siya sa'yo ng Diyos. Sana rin, alisin mo na yung galit sa puso mo. Bumalik na lang ako sa loob ng bahay namin. Nawalan na kasi ako ng ganang pumunta sa kabila. Nung dumating si Kuya Axel nung hapon, sinabi ko sa kanya ang pagpunta ni Edra. Meron din siyang mga sinabi sa akin na ikinagulat ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagchat-chat sa'yo si Edra? Hindi naman kasi ako interesado sa kanya na makipagbalikan. Wala akong balak manira ng isang pamilya. Nitong mga nakaraang araw, marami din ako nalaman tungkol sa kanya. Ayaw ko na lang kasing pag-usapan, masyado ng personal. Na ano? Maghihiwalay na sila ng asawa niya? Oo, hindi ko na lang inalam ang buong detalye. Yun nga. Gusto niyang ayusin daw namin ang relasyon namin. Baliw na yata siya eh. Samantalang dati ayaw ng pamilya niya sa akin. Dahil noong mga panahon na yon, hindi pa nila alam na nasa abroad ang mga magulang natin. Mga tao nga naman. Kaya nung gabi na makita ko si Edra, kinabahan ako. Baka kasi may gawin siya, kaya hindi na ako umalis. Nung hindi niya kasi ako makumbinsi na makipagbalikan sa kanya, nagbanta siya na may masamang mangyayari sa atin, lalo na sa'yo. Ay baka naman hanggang salita lang niya yon. Huwag nating seryosohin ang sinabi niya. Baka dala lang rin ang pagdadalamhati niya dahil sa pagkawala ng anak niya. Baka nga rin. Dahil nga lang sa kanya, biglang nagulong mundo natin. Oo nga eh, nananahimik tayo. Bigla kanyang aalukin na maging ninang ng anak niya. Sa totoo lang, parang gusto kong ibalik yung nakaraan eh. Sana tinanggihan ko na lang siya. Tapos na yun, wala na tayong magagawa pa. Ipagdasalan lang natin na sana malinawan ang pag-iisip niya. Ay, mabuti pa kuya, mamasyal na lang tayo. Pakiramdam ko kasi, ang bigat ng bahay ngayon. Basta balihibre mo eh. Oo ba? Kahit si Kuya aminadong parang mabigat ang aura ng bahay namin. Marahil daw sa negatibong dala ni Edra. Nagsuggest pa nga siya na ipalinis ang buong bahay. Sabi ko sa kanila. Sa pinakamalapit lang naman na mall kami namasyal. Habang naglalakad at dala ang milk tea, hindi ko maiwasan magpalinga-linga. Hindi naman ganun karami ang tao dahil alanganing araw. Pakiramdam ko kasi may mga matang sumusunod sa amin. Kanina ko pa yung nararamdaman. Nung makauwi kami ni Kuya Axel, biglang sumama ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Masakit din ang tiyan ko. Baka nalamigin lang ang tiyan mo kanina. Nakadalawa ka ba namang milk tea? Baka nga kuya, ang sakit talaga eh. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng mainit na gatas? May gamgam na tubig na lang kuya. Ah sige, ikukuha lang kita. Pati na rin gamot. Bakit ba sobrang sakit? Hindi kaya nausog ako. Pero wala naman kaming nakausap ni kuya kanina. Papalaway na nga lang kay kuya kahit wala naman siyang usog. Oh, ito na ang tubig mo. Isabay mo na rin tong gamot mo. Sabi ay mas okay daw inumin ng maligamgam na tubig kapag iinom ng gamot. Salamat kuya. Siya nga pala, pwede mo ba akong lawayan? Baka nausog lang kasi ako. Sige ba, dawayan lang pala eh. Kung gusto mo, duraan ko pa eh. Kuya naman eh, kadiri ka. Masama lang ang pakiramdam ko eh. Joke lang naman. Sa tiyan ba kita lalawayan? Oo, sobrang sakit talaga. Ha? Ang tigas ng tiyan mo. Parang kahoy. Ano ba kinain mo?
Kuya, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Kat. Ang tigas talaga ng tiyan mo. Sobrang sakit ba? Oo, kuya eh. Baka bumuti na rin ang pakiramdam mo maya-maya. Nakainom ka na rin naman ng gamot eh. Gusto mo pa ng tubig? Hindi na, kuya. Itutulog ko na lang tong sama ng pakiramdam ko. Baka bukas maayos ng pakiramdam ko. Sa kabilang kwarto lang ako ha. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Mababaw lang naman ang tulog ko eh. Nang makalabas si kuya sa kwarto ko, tumagilid ako ng higa. Patalikod sa may pinto. Sa ganung posisyon kasi ako nagiginhawaan. Nakaidlip naman ako. Pero pagsapit ng hating gabi, nagising akong nasusuka. Hindi pa man ako nakakatayo sa higaan ko. Isinuka ko na lahat ng kinain ko ng araw na yun. Inaapoy din ako ng lagnat. Basang-basa na rin ako ng pawis. Kahit nahihiya akong gisingin si kuya, tinawag ko pa rin siya. Kuya! Kuya Axel! Tulungan mo ako! Aray! Ang sakit na tiyan ko! Kuya Axel! Tulong! Namaos na lang ako sa kakasigaw pero hindi nagising si kuya sa kabilang kwarto. Nagtataka naman ako kung bakit hindi siya magising sa lakas ng mga sigaw ko. Nakakaramdam na rin ako ng panghihina. Dahil kanina pa akong walang tigil sa pagsusuka. Napansin ko ring gumagalaw ang tiyan ko. Nang tanggalin ko ang kumot, ganun na lang ang takot ko. Nang makitang lumaki ito na parang lobo. Umaalon-alon din ito. Buong magdamag tuloy akong walang tulog dahil sa kakaibang nangyayari sa akin. Good morning sa maganda kong kapatid. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Kat, anong nangyari sa'yo? Kuya, kagabi pa ako tawag ng tawag sa'yo. Hindi ka magising. Tinatawag mo ba ako? Wala akong narinig eh. Buong gabi akong gising dahil sa sama ng pakiramdam ko. Dapat pala, hindi mo na kita iniwan kagabi. Anong nararamdaman mo ngayon? Ang tiyan ko sobrang sakit. Nangihina na rin ako sa kakasuka. Teka lang, bakit may sugat ka? Kagabi wala naman yan ah. Hindi ko alam, kuya. Sobrang sakit ng buo kong katawan. Pakiramdam ko rin parang may tumutusok sa tiyan ko. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Halika, tutulungan na kita magbihis. Kaya mo bang umupo? Hindi, kuya eh. Parang napaparilsa ang buo kong katawan. Ako na lang. Teka lang, kukuha ko ng damit mo. Binuhat na lang ako ni kuya para makasakay ako sa tricycle na tinawag niya. Pagdating naman sa ospital, agad ako inasikaso ng doktor at nurse sa emergency room. Binigyan lang naman ako ng mga gamot at ointment para sa mga tumutubo kong sugat sa katawan. Para makasigurado, nagpa-lab test na rin ako. Normal naman ang mga test ko. Sana may nakain lang akong nakasama sa tiyan ko. Kagabi talaga, sobrang laki na parang sasabog ang tiyan ko. Baka nga, kailangan siguro maging maingat ka na sa mga kinakain mo. Oo, kuya. Hindi ba tayo lalabas ng ospital? Hinihintay ko lang yung doktor na tumingin sa'yo. Kanina pa kasi ako kinikilabutan eh. Sa mall pa lang, pakiramdam ko merong nagmamasid sa akin. Akala mo lang yun. Dahil siguro sa dami ng iniisip mo. Basta kuya, huwag kang aalis sa tabi ko ha. Oo naman. Lagi lang akong nasa tabi mo. Nung hapon nakauwi na rin kami sa bahay. Sa sala muna ako naglagay dahil nililinis ni kuya ang kwarto ko. Pagpasok pa lang sa bahay, ang bigat na ng pakiramdam ko. Para bang nawala na ang maliwalas na aura ng bahay namin. Lingid sa kaalaman namin ni kuya, itinuloy ni Edra ang plano niyang pagpapabarang sa akin. Kasalukuyan siyang nasa bahay ng kanyang lolo Hernan.
Mag-isa na lamang naninirahan sa bahay na yun ng matandang lalaki. Itinakwil na rin siya ng buong angkan niya dahil hindi niya magawang talikuran ng pagiging mambabarang. Noon lang din ulit nagpakita si Edra sa kanya dahil kailangan niya ng tulong ng matanda. Gusto ko siyang pasakitan. Higit pa sa nararamdaman ko sa pagkamatay ng anak ko. Akala mo ba'y mapaglalalangan mo ko, Edra? Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Wala lang naman talaga sa iyo ang pagkamatay ng anak mo. Mas nagagalit ka kasi hindi mo nakuha ang gusto mo. Manang-mana ka talaga sa iyong ina na puno ng inggit ang puso. Hindi ko po kailangan magpaliwanag pa sa inyo. Nangako kayo sa akin na tutulungan niyo ko. Ano pa ba sa tingin mong ginagawa ko ngayon? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang pahirapan ng babaeng yon? Opo. Gusto ko hindi na siya makaalis. Sila ng kapatid niya. Wala akong pakialam sa totoong ikinagagalit mo sa kanya. Sa ngayon, kasalukuyan na siya nagdurusa kagaya ng gusto mo. Pakatandaan mo lamang, oras na hindi ka magtagumpay sa plano mo, babalik sa iyo ang ginawa mo sa babaeng yon. Pagsapit ng gabi, nagumpisa na naman akong sumuka. Sa pagkakataong yun may kasama ng dugo at mga insektong katulad ng ipis, alupihan at mga uod. Nakakakilabot ang nakikita ko. Lalo't gumagalaw pa ang mga yun. Pero wala akong magawa kundi ang umiyak na lang. Lalo ring dumami ang mga sugat sa buong katawan ko. Maging ang loob ng bibig ko hanggang lalamunan may mga sugat na rin. Kuya, hindi ko na kaya. Pakatatag ka, Kat. Tinatawagan ko na rin ang mga magulang natin para ipalam ang nangyayari sa iyo. Huwag na, kuya. Ayokong mag-alala sila sa akin. Mag-aalala talaga sila sa iyo. Magulang natin sila eh. Nakikiusap ako sa iyo, wag na. O sige na, hindi ko na ipapaalam. Huwag ka nang umiyak. Aayusin ko muna yung mga damit mo. Dadaling kita ulit sa ospital. Ano kaya ang sakit ko, kuya? Hindi kaya noon pa may malubha na akong sakit tapos ngayon lang lumabas? Hindi ko masasagot yan, Kat. Kasi hindi naman ako doktor eh. Pero pangako, lahat gagawin ko para gumaling ka. Salamat, kuya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Kapatid kita. Dadamayan kita sa lahat ng oras. Teka lang ha. May kumakatok sa may pinto. Panay ang usal ko ng dasal sa isip ko ng mga sandaling yun. Hindi ako reliyosang tao, pero naniniwala ako sa kanya. Hindi man ako regular na pumapasok sa loob ng simbahan. Lagi naman ako nagpapasalamat sa kanya sa bawat biyayang ibinibigay niya sa akin. Alam ko pagsubok niya ito sa akin. Kahit sumusuko na ang katawan ko, lumalaban pa rin ang puso't isip ko. Kat, natutulog ka ba? Hindi, kuya. Pumikit lang ako kasi nasisilaw ako sa liwanag. Sino pala yung dumating? Nandito si Lola Iska. Catherine, apo ko! Lola? Huwag ka na matakot, nandito na ako. Tutulungan kita. Sabi ko na nga ba may nangyayari dito sa bahay ninyo. Salamat po. Dinalaw niyo ako. Hindi sakit ang dumapo sa'yo, kundi sumpa ng pambabarang. Barang? Katulad ng may kinamatay ng kapatid niyo, Lola. Ayoko pa mamamatay. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Gagamutin kita. Hanapin mo sa buong bahay ang isang luma at marungis na manika. Opo, Lola Iska. Gagaling ka na rin, Kat. Magtiwala lang tayo kay Lola Iska. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lola. Agad na rin siya nagsagawa ng orasyon kontra sa bumabarang sa akin.
May mga binibigkas siyang mga salitang Latin habang nakahawak sa ulo ko ang kanang kamay niya. Mainit ang kamay ni Lola. Nakakaramdam ng ginhawa ang buong katawan ko. Samantala sa bakuran naman naghanap si Kuya. Malapit sa bakod sa isang halaman nandun ang isang manika. Agad niya yung kinuha at dinala kay Lola Iska. Samantala sa bahay ng lolo ni Edra, bigla na lang namatay ang mga kandila sa altar. Hindi maaari! Natalo ang sumpa ko! Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? May magaling na albularing tumalo sa sumpang ibinigay ko sa babaeng yon. Ibig sabihin may gumamot kay Catherine pero sino? Hindi kaya si Lola Iska? Mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa akin. Gumawa kayo ng paraan, Lolo Hernan. Hindi pwedeng matalo na lang kayo basta. Wala na tayong magagawa pa. Umuwi ka na sa inyo. Ihanda mo ang sarili mo. Sigurado na babalik sa atin ang ginawa natin. Nararamdaman ko yon. Pero Lolo Hernan, ayoko pong bumalik sa akin ang barang. Sinabi ko na sa iyo, bago pa natin gawin ito. Oras na hindi tayo magtagumpay. Babalik sa atin ang ginawa natin. Kaya ako lumapit sa inyo kasi akala ko magaling kayo. Tapos sasabihin nyo ngayon may mas magaling pa sa inyo. Patawarin mo ko, Apo. Humingi ka na lamang ng kapatawaran sa taong pinamarag mo. Baka sakaling makaligtas ka pa sa galit ng manggagamot na yon. Bakit pa kasi ako nagpadala sa galit ko? Kat, patawarin mo ko. Kung gaano kabilis na tumubo sa balat ko ang mga sugat, ganon din yun kabilis na naglaho. Niyakap naman ako ng mahigpit ni Kuya Axel habang naiiyak. Si Lola Iska naman ay hawak ang manika. Sabi niya ibabalik niya sa taong yun ang sumpa. Nalaman din namin kay Lola Iska na si Edra ang nagpabarang sa akin. May balita na ba kay Edra? Hindi ko alam kung nasaan siya. Nagkausap kasi kami ng asawa niya. Hiwalay na rin sila at nasa kanya ang dalawa nilang anak. Humihingi siya ng kapatawaran sa ginawa ni Edra. Alam pala niyang plano ng asawa niya sa'yo. Kapag talaga nagpadala ang isang tao sa galit, hindi siya makakapag-isip ng tama. Ganun nga ang nangyari sa kanya. Ngayon nawala pati pamilya niya sa kanya. Ayaw na rin kasi makipagbalikan sa kanya ng asawa niya eh. Sa kabila ng ginawa niya, pinatawad ko na rin siya. Sa dami ng pagpapalang natanggap ko, ayoko magkaroon ng puwang sa puso ko ang galit. Maging aral na sana kay Edra nangyari sa kanya. Naway makuha pa rin niya ang kaligayahan na hinahanap niya. Dinalaw ko rin si Lola Iska sa bahay nila. Gusto ko ulit kasi magpasalamat sa ginawa niyang pagpapagaling sa akin. Naabutan ko siyang nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Lagi mong susuotin ang pulseras na ibinigay ko sa iyo, Apo. Habang suot mo yan, lagi mo ko maaalala kahit nasaan ka. Opo, Lola Iska, hindi ko na po ito tatanggalin sa kamay ko. Naalala ko pala na pati dito kaya hindi ko naisuot. Kaya siguro mabilis kumapit sa akin yung sumpa. Kaya laging napapatid dahil nag-uumpisa na ang barang sa'yo. Mabuti na lamang naagapan pa rin kita. Sa totoo lang po, sobra ako natatakot nun. Naalala ko kasi ang kapatid nyo na namatay. Nung mamatay ang kapatid ko, nangako ako. Kapag naging manggagamot ako, poprotektahan ko lahat ng miyembro ng pamilya ko. Natupad niyo po ang pangako ninyong yon. Wala pong nagkakasakit ng malubha sa pamilya natin. Sabay naming pinagmamasdan ni Lola Iska ang paglubog ng araw. Dumating din si Kuya Axel at tumabi sa amin. Malayo man kami sa aming mga magulang. Wala na rin akong mahihiling pa. Wakas. Kuya, natatandaan mo pa ba si Ed?